Isa pong magandang gabi sa inyong lahat. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Orly Real. At ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 10, 2020. At sa ganap na ikapito ng gabi, tayo po ay nagtitipon-tipon sa pamagitan po ng ganitong uri at klase ng ating new normal activity ng ating simbahan. At sa pagkakataong ito, babasahin po ng inyong lingkod ang mga talata at kasunod na po ang ating mensahe, gayon din ang ating pagkakaloob at panalanginan at ang ating pong pagtatapos. Kaya po, pakinggan po natin ang mga talata na siyang batayan ng ating aralin ngayong umaga. Hango sa aklat po ng ikalawang Korinto, kabanatang 13, 11 hanggang 13, at mula sa Magandang Balita Biblia. Pakinggan po natin, mga kapatid, paalam na sa inyo, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasayin niyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kabilang sa sambahayan o sambayanan ng Diyos. Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikiisa ng Espiritu Santo. Purihin po ang pagbasa ng mga talata na ito at maging pagpapala po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. O Diyos, pagpalain niyo po ang mga salitang ito at maging sa panahon namin ay maging kapakinabangan ng bawat isang naniniwala at nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga, ito'y isang sulat ng pagpapaalam. Ano po? Sulat na kung saan ay mga puno ng encouragement ng may akda na walang iba kundi si Pablo. At sabi nga, ito po ay final remarks. Ano po? Final remarks po ni Pablo sa mga taga-Korinto. At ito ay naglalaman ng mga advice sa pamagitan ng sulat. At ang highlight nga po ng mga talatang ito ay patungkol sa biyaya ng Diyos o the grace of the Lord Jesus Christ. Pangalawa, yung pong the love of God. At ang pangatlo ay ang the fellowship of the Holy Spirit. At nagsasabi nga that makes a new creation. So, tayo ay nagdiwang noong nakaraang panglinggo ng Pentecost. At ito'y may kaugnayan sa pagbaba ng Banal na Espiritu Santo. At nung nakaraang linggo naman ay pinagdiwang natin ang Trinity Sunday. So may kaugnayan pa rin sa mga nakalipas nating aralin. So, sabi nga, this is Paul's final words to the Corinthians that stresses the church to be dependent on the power of the divine for hope. So, pinapakita rito na maging depende ang mga taga-Korinto sa kapangyarihan na kung saan ay kapangyarihan ng isang nakapagbabago. This closing remark of Paul in 2 Corinthians includes warning and loving appeal. So, may warning pero meron pong loving appeal. O may pagmamahal na
pakiusap. Ang unang simbahan sa Corinto ay isa pong community na kung saan ay meron pong mga pagkabahabahagi. So, ibig sabihin, pagka po magkabahabahagi, meron silang mga kani-kaniya o sarili-sarili. At sila ho ay divided. Pagka po may faction, may division. In fact, the Corinthians' disagreement has taken center stage, and we can read it on 1 Corinthians 1-10, na mababasa po natin doon, nandoon pa lang sa bahagi ng unang Korinto, kabanatang 1, ay may apilan na po ang ating si Pablo, ang may akda. Now I appeal to you, brothers and sisters, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you be in agreement, and that there be no division among you. So, yun po yung nilalaman. But that you be united in the same mind and the same purpose. Again, in the closing of 2 Corinthians, the apostles expresses the same wish. Ganun pa rin po ang kanyang apila. At pakiusap, mend your ways, agree with one another, and live in peace. The Apostle Paul has recognized the diversity of this congregation. So, yung pong pagkakahati, ay kapuna-puna para kay Pablo. Kaya nga po ganun ang kanyang laman, ang kanyang mga talata. At ito'y patuloy nating makikita pa rin sa 1 Corinthians 12:12-27. This appeal to think the same way in an appeal to think according to Christ Jesus, based from Romans 15:5 hanggang sa sulat po ng Roma. Or to have the same mind as Christ when He voluntarily humbled Himself and died for the sake of the world. Having that kind of love for one another will facilitate living at peace and mending the factions that have torn this congregation. The kind of love expressed by Paul is not possible without the power of God, Holy Spirit, at work in the congregation. So, ang pwede nga lang po talagang, although hindi ho maiiwasan ang mga conflict, hindi rin ho maiiwasan ang mga disagreement, hindi rin ho maiiwasan ang mga iba't ibang mga kaisipan, pero kapag kumilos, sabi nga, ang Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo ay wala pong imposible. So, Paul urges the Corinthians to demonstrate fruit of the Spirit. So, yun ho ang kanyang naisin, mapakita ang mga bunga ng Espiritu. Particularly, meron po siyang very particular na nais makita para po sa mga Kristiyano sa Corinto, yung joy and peace. The appeal to peace is also a marker of the Spirit work, based from chapter 5:22. The mind that is set on the Spirit is a mind that knows peace, Romans 8:6. Those who are justified have peace with God, in Romans 5:1. Living peaceably should be a marker of the church, Romans 12:8, 14:19, and 1 Thessalonians 5:13. Since God calls the saints to peace, and God is a God of peace, in 1 Corinthians 14:33, and some other verses. So, the presence of joy and peace are the pointers of the Spirit transformative work to reveal God's kingdom. So, napakahalaga po ng kagalakan, ng kapayapaan. Hindi po ito'y kapayapaan ng binibigay ng mundo, kundi ang kapayapaang nagmumula sa Diyos. Ano po? Ay isa po siyang pointers o sukatan na kung saan ito ang Espiritong nakapagbabago at kumikilos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo.
For the kingdom of God is not food and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. So, Paul closing in 2 Corinthians is not simply an appeal for the church to get along. It is an exhortation for the Corinthians to be new creation that the Spirit is equipping them to be. The final remarks include the last reminder of 2 Corinthians 13:14. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. This final appeal for the presence of Christ's grace, for God's love, and the Spirit fellowship bears witness to the divine power that has created and sustained both the Corinthian church and the church today. So, ganun pa rin po sa panahon nila at nawa maging sa panahon po natin bilang mga bagong tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. God is the very source of our life in Christ Jesus. And in Christ, we are a new creation. So, brothers and sisters, my encouragement to everyone is let us be eager to unite and to live in peace. Maging mainit po tayo at hangarin po natin yung pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Andun po yung respeto, paggalang sa opinyon at kaisipan ng iba, and to live in peace. At kung tayo'y merong ganong klase at uri, so wala pong division, nag-uusap pa rin kahit po magkakaiba-iba ang ating mga pananaw. Dahil noong pa man sa mga panahon ng mga Hudyo, may mga division na rin po sila. Merong mga Zealots, may mga Pharisees, merong mga Sadducees. Sila ho yung mga magkakasama pero magkakaiba. Pero sa panahon ngayon, ang hirap ng pag-akin ay akin. Wala po yung paggalang. So, napakahalaga po sapagkat po pag may respeto sa isa't isa, ay nagkakaroon po ng kapayapaan. Dahil bakit po? Nag-uusap pa rin. Hindi pwede yung pagkakaiba-iba natin ay maapektuhan ang ating mga ministry sa loob ng simbahan. Kaya po, inuulit ko, let us be eager to unite and to live in peace. Amen. Marami po salamat sa inyo po at naway kayo po merong natutunan sa ating pong mga pag-aaral na ito. At ngayon po, ihanda po natin mga kapatid ang ating pong mga pasasalamat sa pamagitan po ng pagkakaloob. Nais po nating ipabatid mga kapatid, ang ating simbahan ay patuloy na nangangailangan ng pananalapi para po masustain natin ang mga pananagutan ng ating simbahan. At nagpapasalamat po ako sa patuloy na nagbibigay at naghahatid po kay Ate Julie, pero nais ko rin pong sabihin sa inyo, subalit ito po ay hindi man ho ako nahihiyan sabihin sa inyo. Medyo meron po tayong deficit po ngayon. Meron po tayong mga funds na hiniriman po natin, at ito po ay kailangan po nating ibalik. Nais ko rin ho sabihin sa inyo, we are deficit po ngayon ng mga almost 30,000 plus. So magtulong-tulong po tayo na patuloy magbigay, at alam naman natin mga kapatid, sa pamagitan ng ating pagbibigay, yan po ang sikreto ng mga Kristiyano. Hindi tayo kukulangin. Para sa Diyos, ibigay po natin. Huwag po nating gamitin ang mga pinangako natin para sa Kanya at gamitin po natin para sa iba. At yan naman po ang ating mga natutunan marahil ng mga panahon pa nung una. Ang para sa Panginoon ay ibigay po natin at siya naman po ang bahala sa atin. So ibigay po natin ang ating pong pagkakaloob para po sa ating Panginoon.
ating mga kaloob na ito. Aming Diyos, pagpalain niyo po ang mga salaping ipinagkaloob ng iyong mga anak. Ito lamang po ay bahagi ng masagana mo pong ibinibigay. At tunay nga po, O Diyos, kung kayo ay magbigay ng sagana, kung humingi naman po kayo ay kakaunti lamang. Kung bibigyan mo kami ng 100%, humihingi ka lang po sa amin ng ikasampung bahagi. Kung kami po ay may 100, humihingi ka lang po sa amin ng 10 piso. At nawa, ang bahagi na yan ay magbigay aliw sa iyo at maibigay po namin sapagkat ikaw ay masaganang magpala. Pagpalain niyo po ang mga kamay na iyong mga ginamit at ibalik niyo po sa mga kapatid kong ito ang nanghigit pa sa kanilang mga inaasahan, siksik, liglig at umaapaw pa. Amen po. Tayo po itutungo ngayon sa ating pong panalanginan. Mga kapatid, ang ating pong General Community Quarantine o GCQ ay possible ay ito po ay mag-end po ng June 15. At marahil bago po mag June 15 ay maglabas na po ng rekomendasyon ang mga kinauukulan, ang mga task force na magre-recommenda po sa pamahalaan ng kanila pong pag-aanalisa kung tayo po ay gagawin ng tinatawag na MGCQ. Mas maluwag po ang MGCQ. At sana, nawa, pero meron pa rin po mga limitation na mga gathering at ilalabas po natin ang mga guidelines. So, patuloy po nating ipanalangin ang mga COVID patient, ang mga frontliners, ang bawat pamahalaan at pinuno at bawat mamamayan, ang mga tagapagpatupad ng batas, at gayon din higit sa lahat ay ang ekonomiya, ang mga iba ay makapagtrabaho na po para po sila ay may pag-sustain sa kanilang pamilya. Alam natin na marami pong nahihirapan sa pagpasok, bunga po ng transportation. At ipanalangin po natin higit sa lahat na ang bawat mamamayang Pilipino, ang bawat pamilya ay may kinakain po sa kanilang hapag. At yun po ang pinakamahalaga. At maging sensitibo po tayo, baka po may mga kakilala tayo na kinakapos at tayo naman po may kalabisan, magbahagi po tayo. At isa po yung gawaing Kristiyano at gawaing maka-Diyos. Kaya po ipanalangin po natin ang ating mga sambahayan, ang ating mga pamilya sa lahat ng ating kailangan, ang mga may karamdaman din, at gayon din ang mga pamilya na natin sa ibayong dagat. So mga kapatid, magti 3 months na po halos ang ating mula nung March 15 na magkaroon po tayo ng ganitong klase at uri ng pagbabago sa ating mundo. Panalangin din po natin ang ating new normal activity. Kaya po ihanda natin ang ating sarili, tayo po ay manalangin. Makapangyarihan Diyos, narito po ang iyong mga anak, nananalangin at humihingi po ng tulong at kumikilala po sa inyong pagka-Diyos. Patuloy po mo po kaming tulungan sa sitwasyon na epekto po ng COVID-19 na isang virus, at ito po ay halos magti 3 months na po. Tulungan kami ng Santong Espiritu na siya mo pong ipinangako sa amin
At dalangin namin, O Diyos, ang bawat pamilya, lukuban niyo po ng Banal na Espiritu Santo. I-bless niyo po ang lahat ng mga bansa, ang buong mundo, ang pamunuan, bawat pamahalaan, mula sa pinakamataas hanggang pinakababa na panunungkulan. Tunay nga, mga aming Diyos na makapangyarihan, abutin niyo po kami. Dinggin niyo po at pakinggan ang aming mga pakiusap na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Diyos na makapangyarihan, at sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus at ng Santong Espiritu, tulungan mo po kami. Amen. Tayo po ngayon ay nasa bahagi po ng pakikinig at panawagan ng ating iglesia. So bago po natin banggitin ang ating mga gawain, ay nais natin kilalanin ang nagdiwang po ng kaarawan noong belated po ito, noong June 8, si Aprilyn Cruz. At meron po tayong magdiriwang ng anniversary ng kanilang kasal ngayong araw na ito, si Kuya John Paul at Ate Resiana Vital. So sa inyo po ng mga nagdiwang ng kaarawan at anibersaryo, sumahin niyo po ang masaganang pagpapala ng Diyos. Ano po, happy birthday and happy anniversary. Para po sa atin pong gawain na umiiral po sa ating simbahan mula po noong March 15, ay ang ating pong encouragement sa isa't isa na patuloy tayong manalangin at maging buhay natin ang panalangin bago kumain ng almusal, tanghalian at hapunan, ay isali po natin ang ating pakikipag-ugnayan patungkol sa usapin po ng COVID-19. Tulungan tayo ng Diyos at tayo'y makalaya na sa ganitong sitwasyon. Gayon din ang bago matulog at pagkagising sa umaga, tayo po'y manalangin at patuloy na makiusap sa tulong po ng ating Diyos. Gayon din ang atin pong midweek service, at ito nga po yun tuwing araw ng Miyerkules, 7 ng gabi, at kapag po naman linggo ay alas 10 ng umaga para po sa ating pagsamba. At sana po ay tayo po ay naglalaan ng oras, naglalaan po tayo ng panahon, at tayo po ay nakikinig sa ating pong mga gawain at panawagan. At ang iba pa ay ang patuloy ko pong encouragement na pwede niyo po akong i-chat, pwede niyo po akong i-text sa 0922-859-4339 para po sa ating online visitation and prayers, or maging sa inyo pong nais na kung kayo nais nyong mabisita, open po ang inyong lingkod. So ito po ang ating mga gawain, at sa darating pong linggo ay magpupulong po ang konseho, at tinatawagan ko po ang mga bagong halal na konseho sa komperensyang 2020 at 2021. So si brother or Kuya Uti po ang bahala po sa lugar at saka po sa oras ng ating pong pagpupulong. So nagpapasalamat po ako sa mga nakinig na mga kapatid sa Suba United Methodist Church. Marami pong salamat sa inyo, at maging sa mga kaibigan at kakilala, at maging sa ibayong dagat ay sila po ating pinapasalamatan. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal, na nagsasabi po sa inyong magandang gabi, at sumainyo at sumaatin ngayon ang masaganang biyaya at pagpapala ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo at ng Banal na Espiritu Santo. Sumainyo at sumating lahat ito, ngayon at magpakailanman. Amen.